Dalawang senador ang kasama sa 6 na inirekomendang kasuhan ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa pagkakasangkot sa maanumalyang flood control projects. 6 na kaso naman kaugnay ng mga proyekto kontrabaha sa Oriental Mindoro at Bulacan ang target ng Ombudsman na maiakyat sa Sandigan Bayan bago matapos ang Nobyembre. May report si Joseph Moro. Sa ikalawang interim report ng Independent Commission for Infrastructure, 6 ang inirekomendang kasuhan ng Ombudsman dahil sa maanumalyang flood control projects. Plunder, graft, direct o indirect bribery at corruption of public officials ang inireklamong ikaso laban kina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, nagbitiw ng kongresistang si Saldico, dating Caloocan 2nd District Representative Mitzi Kahayan Uy, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at COA Commissioner Mario Lipana. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. Ang mga inirekomendang kaso ng ICI base sa mga testimonya ni na dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at mga Assistant Engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza tungkol sa mga maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Alegasyon ng ICI na nakipagsabuatan sila sa grupo ni Alcantara para magbulsa ng pera galing sa national budget gamit ang mga infrastructure projects kasabwat ang mga kontraktor. Tinawag ni Estrada na chismis sa mga paratang laban sa kanya sabay giit na wala siyang tinanggap na anumang pondo para sa flood control projects. Kaya raw niya itong patunayan sa hukuman. Pag-aaralan naman daw ng mga abogado ni Villanueva ang basehan kung bakit siya pinakakasuhan ng ICI at kanila itong sasagutin. Ipinunto rin ni Villanueva na tutol siya sa flood control project simulat sa pool at siya raw mismo ang kumestyon sa mga proyektong hindi pa ipinatutupad. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Ko na hindi pa rin alam ang kinaroroonan sa ngayon. Pero ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, wala na sa Pilipinas ang 3 niyang air assets na pinapa-free sana ng DPWH. Ayon sa CAAP, nasa Kota Kinabalu, Malaysia ang 2 Agusta Westland helicopters. Inilipad daw ang mga ito palabas ng bansa noong August 20 at September 11. Ang Gulfstream aircraft naman ay nasa Singapore simula noong August 16. Kahit saan pa sila, hindi sila pwedeng ibenta. At magiging subject na sila ngayon ng future forfeiture cases na ipa-file ng national government. Hinihingan din namin ng pahayag sina Bernardo, Kahayan Uy at Lipana. Sasailalim sa preliminary investigation ng Ombudsman ng rekomendasyon ng ICI. Many of them are ripe for the picking or ripe for action already, at least for PI. It means that most of the fact-finding has been done already by the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and which makes the facts already vetted or validated already by the respective offices. Mas mabilis. And we expect to be filing cases soon. 6 na kaso naman kaugnay ng flood control projects ang inaasang aakyat na sa Sandigan Bayan bago matapos ang Nobyembre. Target is really by November 25, we will have cases in the Sandigan Bayan already or filed with the Sandigan Bayan. Ito ang mga kasong graft, malversation at falsification at bribery. Ang isa sa mga kaso ay kaugnay ng substandard umanon 298 million peso flood control project sa Nawan Oriental Mindoro. May kaso rin kaugnay sa 5 ghost flood control projects sa Bulacan. 3 of them involves a higher official. So sir, ito po ay hindi pa napapangalanan? Hindi pa. Sa indictment na. We'd rather that it ready when we file the case that we name the official. Hindi pasok ang mga engineers sa mga may salary grade 27, pataas na siyang dinidinig ng Sandigan Bayan. Pero may isang mataas na opisyal na kakasuhan doon dahil nakakickback din umano. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.